Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, nako po, breaking news, malupit na malupit. Si VP Sara Duterte lumusob sa kamera. Nako, pambihirang buhay ere. Anyway, eto na nga po, ladies and gentlemen. Alam nyo mga kababayan, sabi nga nung iba, inaantay na lang ha. Napakabait na mga ano ngayon ha, ng mga congressman ha. Kasi siguro natatakot sila na baka pag meron silang gagawin kay VP Sara Duterte doon sa kamera, magkaroon ng hindi magandang resulta ito sa mamamayang Pilipino, dahil alam naman po natin ang mga nakaraang ginawa ho nila kay VP Sara Duterte, binastos, binaboy, talagang inano. Pero ngayon, nako, malakas na loob ni VP Sara Duterte mag-isang humarap. Ayun, palakpakan. Yan ang isang bagay na mga kababayan, talaga namang matinding ginawa ni VP Sara Duterte ngayon. Hinarap niyang mag-isa ang kamera at talaga nga namang alam niyo na, syempre itong mga congressman na ito, yung iba akala mo tatapang. Pero kinain silang buong buo ni VP Sara Duterte. Di ba? Ako, sa loob-loob ko nga yan kasi napala ninyo, yayabang nyo kasi akala ninyo poprotektahan pa kayo ng ni speaker. Kasi ngayon makikita mo yung galaw nung isang congressman doon, congresswoman, na supposedly dati grabe yun, bumanat. Ngayon kulang na lang hindi, talagang panayang talagang ang galang. Ibig sabihin nun, ano ibig ko lang sabihin nun? Yun ay malamang sa malamang kasi yun ang parang parang alam ko sa ngayon siya yung parang pumalit kay Zaldico. Pagkaalala ko hindi ako sure pero parang ganun ang dating nun. So ibig sabihin po, ladies and gentlemen, correct me if I'm wrong, pero parang yun na sisimbolo ng ni Romualdez. Kasi nandun yung sa majority, siya yung pinaka doon yung iba kasi, yung katulad nung sa minority na yung dalawang galing sa bundok na mambabatas, wala yun. Alam naman natin ang karakas ng mga galing sa bundok ng mga mambabatas di ba? Talagang talagang walang pinag-aralan yung mga yan. So ito namang isa, halatang kung paano sila takot yung majority dito kay VP Sara Duterte papakita ko sa inyo kung paano nilusob ni VP Sara Duterte etong kamera at grabe akala mo kung yung pagtatanong sa kanya talagang akala nila mabibitin, pero ladies and gentlemen, binaboy ni VP Sara Duterte. At ang maganda dito, yung ginagago ka na hindi mo pa alam. Hindi, alam mo, yan ang pinakamatinding panggagago sa lahat. Yung hindi mo pa alam na ginagago ka. Kasi alam mo, kung ikaw, halimbawa, babastusin ka. Kuwari, isang tao, binabastos ka, di ba? Pag ikaw, relax ka lang, yun ang babastos sa'yo ang nagbumukhang tanga. Tama, mali? Pero ito, ladies and gentlemen, siya po, yung si VP Sara Duterte ay relax lang. Pero bumabanat siya na hindi alam ng mga congressman doon. Ganun kagaling si VP Sara Duterte. Ginagago niya na yung mga kausap niya, pero ganun pa lang siya. Panoorin natin makakala ninyo niloloko ko kayo. Ito, pasok. Going to the next from the minority leader, Congresswoman Reneco. Please go ahead. Good morning to the Vice President. Good morning to my colleagues. I'd like to take off po sa questioning ni Representative Tino. Meron po kasing minention na list of destinations na tinake ni Vice President this year under Travel Authority. But we like to take note na in a press conference of the Office of the Vice President. Sabi nila matalino ito. Itong nagtatanong nila, sabi nila mga cum laude, mga laude, ganun. Bakit ang tagal? Ang tagal mo magsalita. Sabihin mo na kung anong gusto mo itanong. Meron pong security and staff na kasama
si Vice President. So can we ask po, no, paano po pinopondohan yung pagpunta, flight and accommodations ng staff and security ng OVP? Madam? Madam Chair, may I be allowed to ask a question? Yan na, yan na. Yan na. Depende sa nature, Madam Vice President. Yes, magpinsan po ba si Congressman ko ngayon tsaka si Zaldico? That's the best. Look. That's the best question ever. Alam mo, Zaldico, yung pangalan mo, kawawa na, ha? Mantakin mo. Hindi, let's realize and analyze, ha, kung ano yung tanong na ito. Ano natin, isipin natin na mabuti. Why is this funny? Why is this quote-unquote banat? Anong meron sa tanong na relatives ba kayo ni Zaldico? Just to for you to understand. Halimbawa lang. May suot kang patik o kaya Rolex. Tapos kumakagasta ka tila parang wala kang katapusan. Ika nga, ibig sabihin parang walang bukas. Parang gano'n, di ba? Tapos bigla ka sinabihan na, kamag-anak po ba si Zaldico? Ng kaibigan mo. Ano ibig sabihin nun? Para sa kaalaman natin, nilagay nyo dyan. Kasi dito, maintindihan mo na hitting two birds in one stone. One, bumabanat siya dun sa babae na nagtatanong sa kanya. Two, binabanatan niya si Zaldico. Para bagang sinasabi ni VP Sara Duterte dito, ganun ka ba? Kasi nga, ang dating, ganito lang hindi ako nagsasabi niyan, yung taong bayan na nagsasabi. Ngayon, galit na galit kay Zaldico kasi nakita naman natin na, ulitin ko, papaalala ko lang hindi po ako nagsabi. Si Ma'am VP Sara Duterte, siya nagsabi. Sabi niya, etong may hawak ng budget natin, si Romualdez, si Zaldico. Pangalawa, si Tiangco. Yung mga insertion daw na ipinasok, si Tiangco nagsabi niyan. Si DA Secretary, sinabi rin niya, nakikiusap si Zaldico. Si Magalong, pinangalanan niya, isa sa mga mastermind si Zaldico. So, ladies and gentlemen, yung pangalan ni Zaldico talagang wak na. Pag sinabihan ka ng Zaldico, ito'y insulto. Para bagang ikaw ay nakikinabang, ikaw ay may pera ng hindi mo pinagpaguran. Parang ganun. Wala naman sila sinasabing magnanakaw. Wala naman sila sinasabing korap. Pero hindi maganda. Ang pinanggalingan ng kung ano mang meron ka. Yeah? Alam mo, meron ako nga nakausap isang araw ba? Nakalimutan ko na, sabi ko. Tinatanong niya kasi, Banat Bay, kamusta na yung kaso mo kay Zaldico? Sabi ko, meron niya kaming i-announce ko nga dito Anong i-announce mo? Kasi may hearing kami. Totoo, may hearing kami ni Zaldico at nung unang hearing, pumunta siya. May nagkwento kasi sa akin, di ako sure kung totoo Pag ito daw si Zaldico kumakaso, hindi daw nagpupunta. Sabi nila, hindi ko alam kung totoo yan kasi wala naman akong impormasyon dyan. Kinuwento lang sa akin ng isang abogado. Sabi, hindi pupunta yan. Kaso lang yan ang kaso, sabi ng gano'n. Hindi ko alam kung totoo. So, sabi ko nga, ganun ba? Siguro hindi pupunta yan dun sa pagkaso niya sa akin. Ladies and gentlemen, first hearing, pumunta siya. Grabe Bakit, bu? Hindi, ibig sabihin, that's how serious the person is. Talagang para lang ako ay, I don't know, whatever he wants, kung ano man ang gusto niya sa akin. Di ba? I mean, ganun siya ka-serious. Pumunta siya. First hearing. Ang second hearing ko, October 16. Ilagay nyo yan. Italaga nyo October 16. May hearing. So, ladies and gentlemen, dapat nandun siya. Kasi yung nag-aakusa, dapat na andoon sa hearing.
Yan po ay at batas po yan sa Pilipinas. Kung sino man yung nag-aakusa, dapat nandun siya sa hearing para sasabihin niya yung kanyang akusasyon, sasabihin niya yung kanyang reklamo, at pwede siyang i-cross-examine ng abogado ng defense. So, parte yan ng system, hindi lang yan kay Zaldico, sa lahat po ng court, kailangan ganun. 'Di ba? Pag nag-akusa ka, kailangan nandun ka, sabihin mo kung ano yung akusasyon mo dun sa tao, yung krimen na ginawa sa'yo, whatsoever, para pwede kang i-cross-examine. So, importante yun for the accuser to be there. October 16, ladies and gentlemen, meron kaming hearing. Ang tanong, pupunta ba siya? Ay, ako sabi ko, hindi, kasi may kausap ako, remember? So, sabi ko, oo, pupunta yan. Posible, kasi nung una, pumunta yan. Hanggang sa nangyari na nga ho ito, lahat na to, tapos sabi sa akin, sabi nung kausap ko, di na pupunta yan. Pupunta yan. Galit na galit sa akin yan eh. Pupunta yan. Sabi niya, hindi na pupunta yan. Bakit naman? Baka pagtugtong pa lang ng airport yan, batoy na ng kamatis yan. Oo. Baka biglang tanggalin yung hagdan. De, sabi lang sa akin. Sabi ko, wag naman ganun. Kayo naman. Dapat nga sabi, di ba, let's pray for our enemies. Di ba? Dapat ganun. Wag naman natin batoy ng kamatis. Malambot yung kamatis. Dapat sibuyas. Biro lang. Hindi kasi, alam mo kung ba't niya nasabi? Sabi ko, ba't mo naman nasabi yan? Ha? Kita mo nga ngayon, mga tao pumupunta sa kamera, binabato ng kamatis. Talaga? Oo, sabi niya, mga tao ngayon nagpupunta sa kamera, binabato ng kamatis. Yan pa kaya, kita mo naman yung pangalan niyan, binanggit na ng ilang mga opisyal ng gobyerno na talagang may ginagawang hindi maganda. Sabi kong ganun, gayon ba talaga yon? Grabe naman. And alam mo, ladies and gentlemen, kaya itong sabi ni VP Sara Duterte na, are you relative of Zaldico? This is an insult. Pag sinabihan ka ng ganyan, because nakakita si VP Sara Duterte sa'yo ng hindi maganda. Aside from sa hindi maganda yung mukha mo, hindi, wala namang problema doon, banat ba ikaw? Hindi, wala namang sinasabi. Aside from hindi maganda physically, alam mo yun, pagka sinabihan ka ng, are you relative of Zaldico? Medyo insulto sa'yo yun. Insulto na sa'yo yun, insulto ba doon sa ginamit ng pangalan? Diba? Halimbawa. Bigyan ko pa isang halimbawa. Pagka sinabing, di ba nagagalit yung mga LGBTQ dito pag sinabing, harapin mo yung problema. Kinausap ka ng kaibigan mo, harapin mo yung problema. Bakla ka ba? Di ba parang mong pag sinabi mo sa lalaki, may insulto yung lalaki, sasabi, hindi ako bakla, matapang akong tao, ganun. Ibig sabihin, dinimin yung pangalan na bakla. Di ba? Parang sinabi na ang bakla ay duwag. Parang ganon. Kaya nga nagagalit yung LGBTQ pagka ginagamit na pang-insulto yung salitang bakla. Tama nga naman yun. Mali nga naman yun. I agree. Mali yun. Kasi meron naman din talagang guding. Alam niyo yung guding? Oo. Good na bading. Di ba? Pag bad ding, courtesy of Sir Jack yan. Kilala nyo si Sir Jack? Kung gusto nyo maging banatero si Sir Jack, ilagay nyo nga dyan. Isali nyo na si Sir Jack sa banateros. Komento rin kayo sa page niya, ha? Kasi pag badding, bad yun. Pag gooding, good yun. Di ba? Tuloy tayo dito sa sinabi ni VP Sara Duterte. Kaya nga, ladies and gentlemen, yung sinabi ni VP Sara Duterte, kamag-anak ka ba ni Zaldico? Parang sinasabi niya na masama yung pangalan na Zaldico at yung ugali mo, ugaling masama. Tama, mali. Parang ganun. Ano po yun? Gusto ko Mr. lang Chair, I can malaman. answer. Are they relatives, sir? Please answer, Congresswoman Rene. I have no familiar relation po to Zaldico or to Representative Zaldico or any of Alam mo, ang their... pinakamatindi dyan, hindi siya ngumingiti, si VP Sara. Kasi yung mga tao tumawa na eh. Siya, are you relative of Zaldico? Patay, di ba? Yan yung talagang boom kunana. relatives po. Thank you, Madam Chair. So, Madam Vice Chair. President, please go ahead. Yes.
So we are talking about international travels, no, as of July 31. So for two travels in Southeast Asia, for the security, it's 474,646.93 pesos. And for the OVP personnel, these are for 2 trips, 463,733.6 for a total of 938,379.99. For 1 trip to Australia, for the security, it's 438,383.26. And for the OVP personnel, it's 206,988 for a total of 645,371. For the Middle East and Europe, 3 trips. The total is for the security is 2,922,869.98, and then for the OVP personnel, that's 1,825,329.47 for a total of 4,748,199.45. For 3 trips in East Asia, the security budget was 1,141,937, and for the OVP personnel, 0, because they did not join these trips. And the total is 1,141,937. The total for 9 trips for both the security and OVP personnel is 7,473,887.70. Thank you, Madam Vice President. Congresswoman Ko. Mr. Chair, may we request a detailed copy of the report that the Vice President gave in relation po sa spending po ng security and staff for foreign trips abroad. We will request the Office of the Vice President to supply the committee with such record. Thank you, Madam. Yes, sir. Mr. Chair, I'd like to ask another follow-up question. Ilan po yung staff and security na dala po ng Office of the Vice President in these trips na funded po, na of this breakdown ng fund na binigay? Luoy na kayo mong naong, sir ba? Ano yun? Hindi ko maintindihan. Bibisara. Meron ba ditong Bisaya na pwede mag tutor sa akin? Private tutor? Kasi lagi na lang ako hindi makaintindi ng Bisaya. Hindi po kasi ako Bisaya, mga kaibigan. No, baka merong private tutor dyan. Ano requirement, Banat Bay? 16 to 21. Ay, bata naman nun, 16. 7. 18 to 21 years old. Islenda. At mestiza. Biro lang ah. Madam Chair, for the security, I understand they recommend, the Armed Forces of the Philippines recommend 3 to 4 security personnel, but the Office of the Vice President only approves 2 security personnel. And for the Office of the Vice President personnel, that's 1 ceremonial and diplomatic affairs employee, 1 for MPRD. Ito, take note, ladies and gentlemen, ha. Yung security, sabi nga hindi yan even if gusto ni BP Sara Duterte na maglakad ng walang security, hindi yan part yan ng kanyang bilang Vice President. Talagang kailangan, sabi nga niya, 4 nga yung sinasabi ng AFP, pero ang dinala lang niya 2. Dahil nagtitipid. Tama, mali. Which is talagang ganun, wala tayong magagawa. Sa loob-loob ko nga.
Ba't di nyo tanungin ang Office of the President? Pag bumiyahe sa ibang bansa, I mean, ilan ang security? Ginagastusan ng taong bayan nyo, ladies and gentlemen. Bakit wala nagtatanong? Oh. Ako, agree ako na dapat talagang merong security ang presidente. Part yan eh. Kaya nga ito, ladies and gentlemen, hindi naman po ito Senate President o yung mga Senate President nga, yung Chief Justice, meron sila talagang allotted security na nakalagay dyan. Ang Vice President pa kaya? Nakalimutan nyo ba yan ang papalit pag nawala ang presidente? Ibig sabihin, you have to secure that. Not just political baka isipin niyo dahil sa politika lang kaya kailangan hindi. Dahil yan po ang mandato ng konstitusyon. Yan po ang sinasabi ng konstitusyon. So kailangan protected dyan. Ewan ko nga dito sa mga... Hindi ko alam sa mga nagtatanong na ito Bakit parang ayaw nyo nang may pumoprotekta kay BP Sara Duterte? Meron ba nagbabalak? Meron? Baka naman meron nagbabalak. Di nyo lang sinasabi Hindi, I mean, baka may alam kayo. Wala naman ako sinasabi sila yung nagbabalak. Hindi, baka may nagbabalak. Baka lang meron kayong info, mga intel. Kasi parang kini-question yung security niya. That is the Media Relations and Public Affairs Division. And then one for as assistant to the Vice President. So those are the approved personnel who joins the Vice President in her trips. So, to clarify, Mr. Chair, these personnel in total ay sinagot ng OVP fund of totaling 7.4 million pesos sa ating mga foreign trips. Madam Chair, not all foreign trips, as I mentioned. Security is always recommended by the Armed Forces of the Philippines, but some trips do not have OVP personnel because there are only 3 trusted OVP personnel who can do the work that I demand from them, and sometimes they are not available. Okay. Congresswoman Go. Okay, thank you, Madam Chair. So to confirm, ito pong mga trips na to that was mentioned, are these trips personal in nature that required po yung presence ng personnel and staff? Mr. Chair, I believe, with all due respect with my colleague in the minority, I believe the question is irrelevant. Because even if the Vice President travels on her personal capacity, we cannot disassociate herself from the office of the Vice President. Tanga kasi yung nagtatanong Hindi, sorry That's the truth. Personal o hindi personal yan, kailangan may bantay. Sige nga, yung presidente nga. Hindi, kasi tanga-tanga Yung presidente nga, ito, tanongin ko kayo. Yung presidente, kunwari, tapos na siya sa Malacanang, uwi na siya sa bahay, matutulog na. Babantayan o hindi? Ano na yan beyond the office hours na yan Gago, hindi security guard yung mga yan. Hindi kasi makakala niya security guard yung mga yan na may oras. Hindi, halimbawa, di ba, may security guard na mayroon duty lang 8 hours. Hindi pala 12 hours, kawawa naman ng mga SG natin. 12 hours, di ba? Titigil na yan, di na kasi yun lang ang usapan. Kunwari, isang pabrika o kaya, wag naman pabrika. Kunwari, ito lang, babantayan mo lang siya sa gabi pag wala yung mga taong nasa yung opisina na yung maliit na kapihan. Sa gabi ka lang kasi delikado sa gabi, maraming dyan, pero pag sa umaga, nandito na yung mga manager, wag okay na. Hindi ganun yun. Ang Vice President pa rin yan kahit matulog yan. Kahit yan pumunta ko saan, Vice President pa rin yan. Tatangat, ewan ko ba dito sa nagtatanong Kaya buti na lang, binaran nyo itong Mapapamura ka talaga Alam mo talaga ako, mainit ang ulo ko sa mga tanga. Hindi, totoo talaga Sorry pero ako talaga ayoko ng tanga Kaya nga minsan, grumpy old man ang tawag sa akin Hindi, grumpy cute old man. Kasi ba naman, kahapon nagpunta ako sa restaurant. Nagbibisik
Panay kwento mong animal ka. Bakit ba? Gusto ko magkwento. Nagbibisikleta ako, di ba? Bisikleta lang. Ganyan ako, bisikleta. Parang Amsterdam ang dating, di ba? So, tumigil ako doon sa harap ng restaurant. Sabi ko, te, may table pa. Kasi nakita ko daming tao. Di ba? Daming tao. Sabi ko, te, meron pa ba table for one? Sabi ko. Meron pa ba? Alam mo sagot sa akin? Sir, saan yung paparada yung bisikleta nyo? Putang ina niya. Sabi ko, te, anong pakialam mo sa bisikleta ko? Kahit sa ko iparada yan, wala ka nang pakialam dito sa bisikleta ko. Gusto ko ipanakaw to, buhatin ng ibang tao, wala ka nang pakialam doon. Ang tinatanong ko, kung meron bang table para sa akin? Talagang gumanon yung ano ko. Sabi ko, anak ng wewe to ah. Te, wag mong tanungin yung bisikleta ko. Dito to, bidara ko eh. Sabi ko, wala kang pakialam sa bisikleta ko, te. Kung gusto kong panakaw yan, papanakaw ko yan. Si Banat Boy, concern lang yung tao eh. Sabi ko, asikasuhin mo kung meron akong pwede ba pang isang tao dyan. Oh. Alam mo not once but twice. So, nandun ako, nag-aantay ako sa labas. So, bumaba ako ng bisikleta. Sabi, alam mo ginawa? Nagtawag pa ng isang waiter. Sabi, yung bisikleta niya. Te, ano ba pakialam mo sa bisikleta ko? Hindi, ito, seryosong kwento ito ha. Seryosong kwento ito. Sabi niya yung bisikleta niya. Te, ang hinatanong ko kung meron pa bang available na space para sa akin kasi kakain ako. Kasi kung wala na, aalis na lang ako. Bago ko iparada yung bisikleta ko sa tamang paradahan. Nagigits mo, te? Ano to? Kaka-high blood? O tuloy, parang ganito yung nagtatanong eh. Ano sabi niya? Pagka-personal ba, kailangan kasama ang security mo? O di ba? Hindi. Ako nagtatanong lang sa inyo ha. Ako nagtatanong lang. Anong klase katangahan yan? Vice President yan. Ano, kailangan, hindi, tapos na ho ang trabaho namin kasi matutulog na ho kayo. O tapos na ang trabaho namin kasi mamamasyal na kayo. Uwi na kami. Ganon? Ba't ba gusto nyo mag-solo si VP Sara Duterte? Ako tuloy nagdududa na ha. Hindi, ako tuloy nagdududa na. Tila gusto ninyo mag-isa si VP Sara Duterte parang wala nagbabantay. May kaibigan ba kay NPA? Hindi, ako nagtatanong kasi ang galit na galit kay VP Sara Duterte, mga NPA. May kaibigan ba kay NPA? Na nagbigay ng info sa inyo. Nagtatanong lang. And staff? Mr. Chair, I believe, with all due respect with my colleague in the minority, I believe the question is irrelevant. Because even if the Vice President travels on her personal capacity, we cannot disassociate herself from the office of the Vice President. She's still the Vice President. Exactly. The reason for the travel is business, but she could also travel in her personal capacity, but she's still the Vice President. So I believe the question is irrelevant. With all due respect with my colleague. Mr. Chair, Thank you. Just to respond po, no, this is just a mere question. Whether... Hindi, madam, stupidity yung question mo. Hindi, sabi pa naman nila matalino ka kasi nakita ko kino-compare ka doon sa doon sa pangalan nito yung si Barsaga, yung batang Barsaga. Kino-compare ka doon matalino ka daw eh. Bakit yung tanong mo pantanga? Tanungin mo pa ba yan? Kung personal yan, kailangan mo ng security dyan? Inang tanong niya no, nakakairita. Buti wala ako dyan. Ma-ethics talaga ako dyan. Pag ako naging congressman, sigurado ethics abutin ko. Oh. The nature of the trip is personal or business po, no? Or whether it's official. This is a question that I'd like that could be posed, and I hope to post po to the Madam Vice President. Madam Chair, it depends. If I have activities for the Office of the Vice President abroad, the 3 OVP personnel join the trips. But if the trip is purely personal and I do not have events
for the Office of the Vice President, they do not join the trips. So in the graph, in the table that I mentioned earlier, Yan, malinaw yan ha. Yung mga tauhan niya sa Office of the Vice President, pag personal ang lakad ko, hindi niya kailangan yun. Naturalmente. Alam mo, nakakairita rin naman yung may kasakasama ka na mamamasyal ka. Di ba, syempre, family first. Family talaga. Oh. Hindi mo pwede isasama yung mga nasa opisina mo. Personal yun eh. Yun ang sinasabi niya dito. Pero pagdating sa secure o sa magsisecure sa kanya, wala siyang choice doon. Kailangan siyang bantayan. Bakit? Unless gusto niyo talagang mategi na siya, di ba? those were the trips that the three personnel from the Office of the Vice President joined. But in the case of security personnel, this is something that is beyond the Office of the Vice President. It is decided by the Armed Forces of the Philippines. Malina, it is decided by the Armed Forces of the Philippines. So, yun, grabe Malinaw na malinaw po yan, ladies and gentlemen. Kaya sabi ko sa inyo, nayari yung mga nagtatanong dito. Isa pa ito, nayari din to. Kasi alam mo, ewan ko bakit may mga tangang tanong Hindi ko magets. Ba't ganun May mga talagang taong kunwari, nakaupo ka, kumakain ka na, di ba? Kumakain ka na, binatatanong sa'yo, sir, mag-isa lang po kayo? Tangina, may nakita ka bang iba? Kumakain ka na, sana kung nakaupo ka pa, tipong hindi ka pa kumakain ka na mag-isa po kayo? Di ba Hindi kasi alam mo, minsan may mga ganun di ba? Pupunta sa coffee shop, tatanong, may alak kayo dito? Coffee shop yun, Wala naman sila sa Europa, di ba? I mean, pwede yung may ganun. Di ba? Yung mga tanong na ito pa, isa pang tanong to na ewan ko kung saan nanggaling. Congressman Antonio Tenio. Basta talaga mga ganito ang karakas, yung mga taga-bundok Salamat, Mr. Chair. Magandang umaga po sa Office of the Vice President at sa Vice President. Unang tanong po ay kaugnay sa presentation na binigay ng Vice President. Napansin ko po roon nasa budget na 903.4 million for 2025. Bagaman hindi pa po tapos ang taon, ang obligation rate po ay 34.3% lamang at ang disbursement rate ay 66.8%. So nasa kalagitnaan po tayo ng taon, pero mukhang mababa po yung obligation rate. Ano po ang paliwanag dito? Yes, marami kaming procurement na tumagal, hindi siya nasimulan by January. Madam Chair, yung procurement. So, maraming mga procurement na June, July, August na nasimulan. May dahilan po ba kung bakit June, July, August na nasimulan ang mga proyekto? Madam Chair, dahil kailangan marami pong mga attachments na nire-require para sa procurement, and lahat po ng mga documents na yun ay hindi po siya nakukuha ng 1 o 2 araw lamang. So, middle of the year pa po na naisaayos ang requirements for bidding. Parang ganun po. Tama po ba ang intindi ko? Yes, Madam Chair. Yes, thank you. Okay. Ngayon, mabalik po tayo sa last August 8, 2024, nag-issue po ng Notice of Disallowance ang COA, Commission on Audit, sa 73.28 million na halaga ng confidential funds for 105 activities supposedly held by the Office of the Vice President from December 13 to December 31. Sabi ng COA ay wala raw accomplishment reports na ipakita or sinubmit ang Office of the Vice President para dito.
at inaatas na o inuutos na ibalik ang pera ng Vice President ni Gina Acosta bilang Special Disbursing Officer at ni Julieta Villa del Rey bilang Chief Accountant. Mag-iisang taon na po, ayon sa COA rules ay may 6 months po para mag-appeal. Ano na po ang status ng Notice of Disallowance na ito? Madam Chair, I suggest that the Congressman ask this during the hearing of the Commission on Audit. Bakit ako tinatanong mo tungkol sa COA? Kung hindi sumasagot ang COA, bakit ako tinatanong mo? Parang ganun na sagot niya eh. Ako na lang mag-re-rewards ng mga sinabi ni VP Sara Duterte. Bakit ako? Bakit ako? Bakit ako? Eh tungkol sa COA yan eh. Bakit di si COA ang tanungin mo? Inan yung... Madam Chair, I'm asking the question now from the Office of the Vice President. Madam Chair, this is a status of documents inside the Office of the Commission on Audit. So it has to be the Commission on Audit who will answer what is happening to this notice of disallowance. Nagsubmit po Ibig sabihin po no, ladies and gentlemen, wala kang pakialam. COA ito eh. COA matters ito. Wala kang pakialam. ba ng appeal ang Office of the Vice President sa Notice of Disallowance? Kung yung Congressman Tinio, kung ang Notice of Disallowance was rectified by COA, wala na po yun. Pero kung yung Notice of Disallowance ay meron na silang final adjudication, and then merong order yon na final yung Notice of Disallowance. So, for your information, I will check with COA and get the records and give it to you. Thank you. Thank you, Chair. Well, next question po ay... Napaka-obvious kasi nung kanyang tanong eh, di ba? Napaka-obvious eh. Halatang halata ka. Well, kaugnay po sa Notice of Disallowance, ang sabi po kasi ng COA, December 30, yung mga 105 activities na inilunsad dun sa mga dinisilaw na activities ay nangyari between December 13 to December 31. And yet, sa mga nakaraang hearing ay napag-alaman po na December 20 pa po na ilabas ang SARO at na-withdraw yung 125 million. Kaya nga sinasabing nagastos ito in 11 days from December 20 to December 31. So ang tanong lang po natin, ano po ang paliwanag doon sa nakapamahagi na kayo ng mga sinasabing reward money noong December 13 pa lamang, samantalang hindi pa po lumalabas ang pera ng confidential funds. Pwede po bang maipaliwanag yon? Madam Chair, this is the subject of an impeachment trial, and I would not like to discuss the defense for the impeachment trial. Representative Chair, Nino, wala please naman pong- proceed with the next question. Madam Chair, I would just like to note na wala pong impeachment trial sa kasalukuyan, Madam Chair. In fact, it is archived in the Senate. No? Okay, so next question na po. No? Lumabas din po sa nakaraang mga hearing sa House na nag-submit po ang Office of the Vice President ng 2,670 accomplishment reports at kasama para po sa liquidation ng 500 million pesos worth of confidential funds under the Office of the Vice President. At ayon sa investigasyon ay 1,322 out of 1,992 names in the OVP ARs
submitted to the PSA have no birth records. So kasama po dito yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Fernando Tempura. Yan na naman sila. Meron pang Chel Jokno. No? Kindly wind up your Opo. question. Again, pwede po bang mapaliwanag ng Vice Presidente kung bakit ganon ang sinubmit at bakit walang supporting documents ang mga accomplishment reports na ito? Madam Chair, again, first, if the committee would like to ask how the Commission on Audit conducts its audit, I request that all the questions be propounded during the hearing of the Commission on Audit. Second, the subject confidential funds is a matter in impeachment proceedings, which is archived, but there is a pending motion for reconsideration in the Supreme Court. I cannot discuss. Ay, sorry. Uy, nawala. Naku. So, yun na nga po sinasabi, ladies and gentlemen. Napakalinaw po nun. Even if na-archive, may motion pa eh. So, ibig sabihin, kahit pa paano, hindi pa pwedeng pag-usapan dito yan. Kasi gagamitin nyo yan sa akin eh. Diba? Kaya nga may ganun yun, di ba? Meron tayong karapatan na hindi magsalita. Di ba pag hinuli ka, may Miranda rights ka, di ba? Para sasabihin sa'yo na meron kang karapatan, hindi magsalita at maghanap ng abogado mong tatamad-tamad galing sa gobyerno. Ganon, di ba? So sasabihin yun para hindi ka magsasalita, di ba? Kasi nga, pwedeng gamitin sa'yo yung mga sasabihin mo. Ngayon, meron pang motion sa Supreme Court. Ibig sabihin, maybe there is a possibility na mabuhay yan, lalo na si Soto. So, why would I answer you? Tama, mali. At saka bakit ba? Sinabi na nga confidential funds, no? Ano to? Pag sinabing confidential, ibig bang sabihin nito, confidential? Pag sinabing confidential, kailangan paalam sa lahat ng tao? Huwag naman po tayo tatanga-tanga, sir. 70 accomplishment reports at kasama para po sa liquidation ng 500 million pesos worth of confidential funds under the Office of the Vice President. At ayon sa investigasyon ay 1,322 out of 1,992 names in the OVP ARs submitted to the PSA have no birth records. So kasama po dito yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Fernando. Ayan ang... tama. Tapos na pala yung sinabi niya. Okay. Ito pa. Malupit to. Grabe ha. Grabe yung banat ni VP Sara Duterte dito kay Romualdez ha. Uy, may balita ngayon ha. Breaking news ha. Habang ginagawa natin tong video na to, breaking news po ha. Magli-leave of absence daw si Romualdez. Naku, hindi ako papayag dyan. Dapat managot pa rin siya. Hindi pa pwedeng leave of absence lang. Dapat talaga tanggalin na. Leave of absence pa. Ano yung pagka humupa na ang mga ingay ng taong bayan, babalik siya. Mag-resign ka na, speaker. Mas maganda nga, mag-resign ka na sa bilang congressman. Mas maganda nga, dumiretso ka na sa bilibid. Biro lang. Walang ganun. Biro lang po yun. Di ba? Ito, pakinggan natin yung sagot ni VP Sara Duterte patungkol sa, alam mo, yung Baybanon tsaka Marcos dito. Tanghali po. Baka na po aware po kayo sa recent moves ko ni Cavite Representative Kiko Bagzaga sa House. Parang china-challenge na po kasi yung leadership ni House Speaker Martin Romualdez. Dapat lang. Dapat lang talaga. Dahil nakita niyo naman yung budget yung 2023, 24, 25. Malamang agawan na naman yan ng budget sa 2026. At lahat yung mga past budgets natin, makita natin na it was under the leadership of
Speaker Martin Romualdez. Ma'am, dahil hindi mamatay-matay yung issue ng ouster attempt dito sa Kamara, kayo po ba may personal po ba kayong bet for the speakership? Wala, hindi ako, masyadong madami kaming inaasikaso sa Office of the Vice President para ko isipin kung anong nangyayari sa House of Representatives. Others lang, baka meron din po kayong comment sa independent commission po. Anong position, baka may any comment. Pag ikaw presidente pa, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Yan. Tapos, nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Magkaantay ka pa ba ng komisyon o ng true commission o ng panong komisyon yan? Optional kasi kaagad dapat yan. Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Ito sinasabi ni VP Sara Duterte, di ba? I mean, bakit mo pa kailangan ng commission? Napaka-obvious naman na. Napaka-obvious na kung sino ang may dahilan kung bakit nagkaloko-loko ang proyekto. Dahil ang pinakapunot dulo niyan ay yung budget. Budget ang usapan dito. Kaya nagkaloko-loko itong ating mga proyekto dahil sa lintik na budget na yan. Bakit kailangan mo pa ng komisyon at saka ang tagal mo? Ang bagal mong kumilos. Lintik yan. Matatapos na termino mo. Yung komisyon mo, komisyon lang ata yun eh. Hindi ka nabigyan ng komisyon? Hindi, biro lang. Hindi kasi 'di ba nakakairita, ang tagal-tagal, ang bagal mong kumilos. Naubos na yung pera ng taong bayan. Sige. Yung commission ko, Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribing. So, ikaw ba, presidente ka ba? Lalagay mo ba yung ganyang klase speaker? Siyempre, hindi na pa. So, anong nangyari sa budget natin? Na-racketeering din. Tama. Correct. Yung budget natin. Tapos, syempre, sumabog na. Hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya. In a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. And then, wala siyang ginawa niya is na-change na picture. So, ito ladies and gentlemen, malinaw to. Sinabihan na ni VP Sara Duterte si Bongbong Marcos noon na kinakatkong ang pera ng DepEd. Diba? Kinakatkong ng pera ng DepEd at tinuro niya kung sino. Binanggit niya yan si para daw sa kila Zaldico at kay Romualdez. Kaya nga niya sinabi si Zaldico at si Romualdez Kasi nga kinakatkong daw. Okay. Sinabi na daw niya yan kay Marcos. Anong sinabi ni Marcos? Change topic ang walang niya. Pambihira, oo. Parang ikaw yung mga yung mga lalaking merong mga kabit Yung tinatanong ka, biglang change topic. Anong ka bang komisyon? Anong true commission? Ano bang investigative body pa kailangan mo? Nandyan na yung budget. Nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, ay diretsyon mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin ninyo yung budget. Tapos, panagutin mo na yung mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Dami dyan na bahay sa abroad. Diba? Ma'am? Masyado siyang hindi niya alam kung ano gagawin at masyado siyang alam mo kung paano yung hindi niya alam yung kung ano yung gagawin, gumaganyan-ganyan ba siya? Are you teary-eyed, Mr. President?
Yun ang ibig sabihin ng hindi niya alam kung anong gagawin. Tama, mali? Ay, sus! Mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas. Pero alam niya lahat na. Nagmamadali ang Pilipinas, siya lang ang hindi. Alam nga nung bata na nakikinig lang, nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng WhatsApp. Presidente pa, hindi niya alam. Pero ma'am, di ba too little too late na po ba yung ginawa ni BBM? And of course, dapat po pa talaga kasuhan na si Speaker and si Saldi ko sa mga ginawa? Actually, hindi na nga siya too little too late eh. Nothing na nga siya eh. Nothingness na ang ginagawa. Wala nang ginagawa ba? Kaso, the Speaker was your campaign manager in 22. Were you not aware of these issues before? Hindi naman siya naging speaker noon eh. Yung nagtatanong kasi condescending eh. Kala mo hindi naman siya speaker noon. Ibig sabihin, hindi pa siya nakahawak ng ganong, alam mo yun, desisyon pagdating sa budget. So how would I know? O kasi condescending ka eh, para bang tinatanong mo, hindi mo alam na masama siya noon? Nayari ka, Brad. Pati ikaw nabanatan. Ay, hindi ma'am. I mean yung bribery po, kasi na-mention niyo yung alleged bribery. Were you not aware during the 22 campaign? I do not remember the exact time kung kailan ko nalaman yung case doon sa United States kung saan nabanggit yung pangalan niya sa pagtatanggap ng bribery for the cases wala pa yun that were filed noon here in the Philippines. Pero hindi naman kasi ako ang pumipili ng speaker. Ang pumipili ng speaker ay ang Think cellphone, pakibaba. At sungit to na. naging campaign manager lang siya by lang. default eh, kasi siya yung president ng partido ng Lakas. Ayun, ladies and gentlemen, ang lupit talaga ng mga birada at mga banat po ni BP Sara Duterte. Kitang-kita nyo naman. Talagang wapak, di ba? Ika nga, wapak na wapak. Hindi kasi alam mo, simpleng-simple lang naman eh. Matagal na sinasabi ito. Actually, hindi lamang po akong vlogger na nagsasabi nito eh. Marami na, nakikita ko na, pinupost na ho ito eh. Sana, may pag-asa pa nun. Kung tinanggal sana ni Marcos etong si speaker bilang speaker, kahit pa paano medyo masusurvive pa sana itong bansa. Kaya lang ang tagal kasi, ang bagal kumilos. Ngayon nga kitang-kita na ng galit ng taong bayan dahil sa korupsyon. Siya, sabi ni BP Sara Duterte, hindi nga mabagal, wala nang ginagawa eh. Yung Independent Commission, honestly, sino gumawa? Executive, di ba? Wala naman silang power against this branch of government, which is yung Kamara o yung mga legislative. Wala silang power doon. Kasi galing yan sa executive. So, that, sorry wala naman akong problema kay Magalong, pero magiging useless yan. Magiging useless lang yan kasi syempre, sino i-demanda? Yun na naman mga DPWH, sinong mga recommendation, yun na naman mga contractor. Pero sino ba talaga ang masasabi nating, alam mo yun, ulo nitong lahat nitong katarantaduhan na ito? Di ba, yun ang dapat pinag-uukulan ng pansin. Kaya nyo ba? Bilang executive, bilang presidente? Hindi. So the only way to do it, ladies and gentlemen, is to tell your cousin, get out. And alam naman natin, wag na tayo maglokohan. Yan po ay unwritten, unspoken understanding na pagdating sa Kamara. Kung sino ang sinabi ng presidenteng Senate President, Speaker, siya ang uupong Speaker. Ganon din sa Senate President. Kung sino sinabi ng presidente, yun. Remember, siya pa rin yan. So, wala kang ginagawa talaga. Wala. Etong liblib ni Romualdez, paliblib ka pa, tanggalin mo na talaga. Di ba?
Kasi nga, tama yung sinabi ni Pangulong Duterte. Malamang takot lang siya. Or malamang, sa malamang, talagang mahina siyang nilalang. At sa lengguwahe nga nitong batang si Barsaga, ang sabi niya, ano yung sinabi ni Barsaga? Sabi ni Barsaga, parang ngayon lang daw ata siya na nakakita ng presidente na na parang, basta, na sumusunod sa speaker, something like that. I'm not sure, basta, correct me if I'm wrong. Parang ganun. Hindi ko alam kung kay Barsaga o kay, pangalan nito, kay Madam Attorney Rowena Guansod. Di ba? Kaya nga, alam mo, ladies and gentlemen, panahon na. Pero alam mo, may gusto akong sabihin, bago tayo magtapos. May gusto akong sabihin. Alam niyo yung kantang Upuan? Kayo na nakaupo. Yung kantang ganon, di ba? Usong-usong ngayon yan, trending. Kasi daw, yung mga nakaupong government official at saka mga nakaupong mga nasa politiko, dapat nang tumayo sa pagkaupo. O sabihin, sa kanilang seat of power, di ba? Dapat na daw tumayo. Sa loob-loob ko, hindi lang naman para sa kanila yun. Para rin sa atin yan, mga keyboard warrior. Kayo mga keyboard warrior, hindi, tinatayo lang natin para naman sabihin nila iba, masyado ka naman nagmamalinis, ikaw rin naman eh. Hindi, tayo mga netizen, yan ang problema sa atin. Tayo rin, ayaw natin umalis sa pagkaupo. Ayaw natin lumabas at magprotesta. Diba? In a peaceful and lawful manner. Ayaw natin na isigaw. Ako, pupunta po ako, hindi nyo lang alam. Nagtatago. Siyempre, kasi again, ako po kasi may kulay ako eh. Alam nila may kulay ako. Alam nila Duterte supporter ako. Alam nila solid Duterte. Pag sinabi si Banat Bay, Duterte yan. Matik na yan. Di ba? Ganyan kaagad eh. Wala naman lalapit sa akin. Banat Bay, gusto ko yung banat mo sa mga bet ka. Wala naman ganun eh. Ang lalapit na sa akin because Duterte supporter, di ba? So alam nila. So pag ako visible na nagpakita, ang dating yung rally na yun, para sa mga Duterte supporter, di ba? Which is I don't want to happen as much as possible. That's on my opinion Yan ang opinion ko. Ayoko na makulayan yung rally na bilang Duterte rally. Kailangan sama-sama na tayo. We are anti-corruption, di ba? Dapat matanggal ang dapat matanggal. Anti-corruption tayo. Hindi ito Duterte rally. Kaya ayokong mag-video doon. Wala akong problema doon sa iba kung gusto nila. Iyon yung opinion nila. Basta ako, opinion ko, ayoko nag-video. At doon, dito na lang ako magtatawag. Pero doon, kailangan walang kulay. Kailangan para sa laban sa korupsyon, di ba? Yun tayo. Okay? So sana kung may panahon kayo, daan-daan tayo sa kamera. Huwag niyong kalimutang magdala ng kamatis at sibuyas. Tapos magdala na rin kayong tuyo. Para kumain kayo naman. Baon yung pangkain. Okay? Oy, by the way, highway If you like the video, subscribe para agad-agad meron kayong manonotify kayo. Pangalawa, kung pwede rin para si Banat Bay, kung gusto nyo talaga si Banat Bay, mag-membership na kayo. Sabihin nyo, yung may click dyan, click membership. Sabihin, sumusuporta kayo monthly kay Banat Bay. Pero pwede namang subscribe lang. Doon, walang bayad yun. Yung membership, wala naman kayong benepisyo doon. Kung hindi, suporta lang kay Banat Bay para maging independent si Banat Bay. Okay? Para mapagpatuloy na maging independent. Salamat po ba? Ako po si Banat Bay. Salamat.